May mga pagkakataon sa buhay na mas madali pa nating mahalin ang ibang tao kaysa mahalin ang ating sarili. Madali tayong magpatawad sa iba, madali tayong umunawa sa iba, madali tayong maging mabait sa iba. Ngunit kapag tayo na ang nagkamali, kapag tayo nang nadapa, kapag tayo na ang hindi nakaabot sa inaasahan natin, nagiging napakahigpit natin sa ating sarili. Minsan, tayo mismo ang pinakamalupit nating kritiko. Paulit-ulit nating binabalikan ang mga pagkakamali. Paulit-ulit nating sinasabi sa sarili natin na sana mas kinalingan natin. Sana mas naging matalino tayo. Sana iba ang naging desisyon natin. At habang ginagawa natin ito, unti-unti nating nakakalimutan na tao lamang tayo. Tulad ng lahat ng tao, nagkakamali rin tayo. Tulad ng lahat ng tao, may mga araw ding tayong mahina. Tulad ng lahat ng tao, may mga bagay tayong hindi alam at walang masama doon. Hindi mo kailangan maging perpekto para maging karapat-dapat sa pagmamahal. Hindi mo kailangan makamit ang lahat ng pangarap mo bago mo masabing mahalaga ka. Hindi mo kailangan patunayan ang halaga mo sa pamamagitan ng tagumpay. Dahil ang halaga mo bilang tao ay hindi nakabase sa tabi ng iyong pera. Hindi ito nakabase sa iyong trabaho. Hindi ito nakabase sa iyong itsura. Hindi ito nakabase sa opinyon ng ibang tao. May halaga ka dahil ikaw ay ikaw at sapat na yun. Sa mundo ngayon, maraming tao ang naghahanap ng pagpapatunay mula sa iba. Gusto nilang marinig ang papuri. Gusto nating maramdaman na tayo ay tanggap. Gusto nating malaman na tayo ay mahalaga. At natural lamang iyon. Ngunit may isang bagay na madalas nating nakakalimutan. Ang pinakamahalagang pagtanggap ay ang pagtanggap natin sa ating sarili. Kapag hindi mo tanggap ang sarili mo, kahit gaano karaming tao ang humanga sa iyo, may kulang pa rin. Kapag hindi mo pinahalagahan ang sarili mo, kahit gaano karaming papuri ang matatanggap mo, hindi pa rin ito sapat. Dahil ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa loob. Minsan, kailangan nating matutong kausapin ang sarili natin ng may kabaitan. Kapag may pagkakamali kang nagawa, huwag mo agad husgahan ang sarili mo. Sa halip, tanungin mo ang sarili mo, ano ang maaari kong matutunan dito? Paano ako lalago mula sa karanasang ito? Paano ako magiging mas mabuting tao dahil dito? Ang bawat pagkakamali ay may dalang aral. Ang bawat aral ay may kakayahang baguhin tayo. Hindi mo kailangan dalhin habang buhay. Hindi mo kailangan parusahan ang sarili mo araw-araw dahil may mga bagay na hindi mo na mababago. May mga bagay na nangyari na. May mga desisyong hindi na mababalikan at may mga pagkakataong kailangan na lamang natin tanggapin yon. Hindi dahil wala na tayong pakialam, kundi dahil mahal natin ang sarili natin ang sapat upang magpatuloy. Ang pagmamahal sa sarili ay hindi palaging makasarili. Hindi ito paglalagay sa sarili sa ibabaw ng lahat. Ang pagmamahal sa sarili ay ang paggalang sa iyong sariling damdamin, ang pag-aalaga sa iyong sariling isip, ang pagbibigay ng pahinga kapag napapagod ka, ang pagpili ng kapayapaan kapag kaya mo, at ang paniniwalang karapat-dapat ka rin sa kabutihan. May mga tao na buong buhay nilang hinihintay na mahalin sila ng iba, ngunit nakakalimutan nilang simulan ito sa kanilang sarili. Kung hindi mo pa naririnig ito ngayon, hayaan mo sabihin ko sa iyo. Karapat-dapat kang mahalin, karapat-dapat kang igalang, karapat-dapat kang magkaroon ng pangalawang pagkakataon, karapat-dapat kang maging masaya, at karapat-dapat kang magsimula uli. Hindi mahalaga kung ilang beses kang nabigo. Hindi mahalaga kung ilang beses kang nasaktan. Hindi mahalaga kung ilang beses kang nagkamali. Ay hindi mo hinayaan na mawala ang iyong halaga sa paningin mo. Dahil kapag nakita mo ang halaga mo, mas magiging madali ang pagbangon. Mas magiging madali ang pagpapatawad sa sarili. Mas magiging madali ang pagharap sa buhay. Minsan, ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa ating sarili ay hindi pera, hindi tagumpay, hindi material na bagay, kundi kapayapaan. Ang kapayapaang dulot ng pagtanggap sa kung sino tayo. Ang kapayapaang dulot ng pag-unawa na hindi natin kailangan maging perpekto. At ang kapayapaang dulot ng paniniwalang sapat tayo. Habang nakikinig ka ngayon, gusto kong huminto ka sandali.
Huminga ng malalim at isipin mo ang lahat ng pinagdaanan mo, ang lahat ng laban na tahimik mong hinarap, ang lahat ng sakit na nalampasan mo, ang lahat ng pagkakataong bumangon ka kahit nahihirapan ka na. Pagkatapos, tanungin mo ang sarili mo, kung may ibang tao na dumaan sa lahat ng pinagdaanan ko, hindi ba't hahangaan ko siya? Hindi ba't magiging mabait ako sa kanya? Kung ganoon, bakit hindi mo gawin iyon para sa sarili mo? Bakit hindi mo bigyan ang sarili mo ng parehong kabaitan? Bakit hindi mo bigyan ang sarili mo ng parehong pag-unawa? At bakit hindi mo bigyan ang sarili mo ng parehong pagmamahal? Dahil sa huli, ikaw ang taong makakasama mo habang buhay. At habang natututo kang mahalin ang sarili mo, mas matututunan mo ring yakapin ang buhay ng may kapayapaan. Hindi perpekto, hindi laging madali, ngunit puno ng pag-asa at puno ng paniniwalang sapat ka, eksakto kung sino ka ngayon, at iyon ay isang bagay na hindi kailanman dapat mong kalimutan.